kaliwanag. Tayo po ay magsisimula na. Bago po tayo magsimula is gusto ko lang pong share kung message na to galing po sa Psalms 118 verse 24. So sabi po dito, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So ulitin ko lang po yung sinabi ko nung nakaraan. So bawat araw po is regalo ni Lord. Hindi po aksidente na napunta kayo dito. Baka po, may tubig po talaga na makapunta kayo dito. And lagi po tayo magpapasalamat kahit wala naman pong dumadating na blessings, kahit marami pong problema na pasok. Dahil gusto ko lang pong lagi niyo pong tandaan na wala pong problema binibigay si Lord na hindi po natin kaya nagpasok. So, yun, bago po tayo magpatuloy is gusto mo wala pa. So yun, ngayon po dahil wala tayo VIP, ngayong araw po is lahat kayo is VIP. So yun, maraming salamat po sa buhay niyo lahat, sa pagsama niyo. Yes. So ngayon naman po is iniimbitahan ko po kayo lahat na tumayo, magkamayan, and mag-pronounce po tayo ng blessing sa isa't isa habang pinatutagan po tayo ng ating love team. Ngayon naman po ay tayo po tumako sa ating vision, creed, at ating standing po. Samahan niyo po ako magbasa. IRM Ministry Vision, we exist to glorify God by obeying His great commandments and fulfilling the Great Commission. Vision, redemption and transformation of all nations. IRM Creed, I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share His love with others. I belong to a church that nurtures a relationship with God and people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership. A church rooted in the Word of God, a church united in prayer, a church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This is who I am, IRM. So yung reading naman po natin ngayon is from Psalms chapter 9 verses 1 to 2. I will praise you, Lord, O Lord, with my whole heart. I will tell of all of your mercies. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. Samahan niyo
for who you are, our faithful, loving, and powerful God. There is none like you, Lord. You deserve all praise and glory. Father, we humbly come before you and ask for forgiveness. If there's anything in our hearts that is not pleasing to you, any doubt, pride, or sin, cleanse us, Lord. Purify us so that our worship today may be pure and acceptable in your sight. Thank you, Lord, for the gift of this day. Thank you, Lord, for the mercy that never fails, for the strength that carry us, and for the chance to gather together in your presence once again. We are grateful for every blessing, seen and unseen. And now, Lord, we ask for your guidance throughout this service, Lord. Fill us with your spirit, touch every heart that listens, and remind us of your love and good. Let your will be done from beginning to end. We give you all the glory and all the highest praise. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Truly that the Lord is good and He is faithful. Amen. It says in Hebrews chapter 12, verses 28 to 29. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. The first song that we are about to sing is actually, it talks about the second coming of the King. The second coming of the Lord Jesus Christ. I'm sorry. So, as we celebrate the true reason of the coming season, truly that God is good, and we must be joyful, amen? Come on, church, let's sing.
Him who we give all our adorations, our praises, our worship. Amen. So let us lift up our hearts, our minds, and worship the only King. Gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom. My steadfast love, my deep
Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan. Panatilihin po, wag po natin tutulugan dahil ang ating pastor is nanggaling pa po siya ng Abu Dhabi. From Abu Dhabi City. So, hindi ko na po papahabain. Welcome po natin si Pastor Olan. Okay, muli po, advance Merry Christmas po. Yeah, so, thank you praise team sa napaka-energetic at napakagandang praise and worship. Yeah, so, gusto ko makasabay sa inyo sa ating worship. Kaya lang talagang lagi akong nagmamadali na makarating dito. Kaya lagi akong naabutan ng alas 3. Okay? But anyway, so yeah. So sabi ni brother, wag daw kayo matutulog. Pero okay lang yun kasi natulog naman ako sa bus. Sa mapunta dito. So okay lang. Okay. So mga kapatid, ako po ay tutuwa rin at punong-puno ng ng pasalamat sa Panginoon muli sa opportunity na ipinagkaloob sa akin na muli makapagpahayag ng salita ng Diyos sa inyong harapan. Yeah, it's always my joy and so grateful dahil ako po ay nabibigyan ng pagkakataon. So thank you Pastor Jonathan, and higit sa lahat, salamat po sa ating Panginoong Jesus dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po ba? Amen. In all preparations, okay, so kailangan din natin siyempre ng physical preparation and also mentally, psychologically, lahat ng klaseng preparation. Ito pong ating pag-uusapan po, actually itong month na to, ito po ang ating napagkasunduan po ng pastoral staff ng Ras Al Khaimah, itong passion to serve. Okay? Kasi ito po ay isa sa mga kailangan din po ng church. Ito po yung kailangan i-fit po sa bawat sa atin. Ang hirap niyan palang i-prepare nito, no? Hindi ka tatamaan pala dito sa message na to. So bago kayo tamaan, ako muna po ang tinamaan dito. Kaya wag po kayo mag-alala dahil lahat po ay duguan. Alright? Okay. So ngayon po, magpatuloy po tayo. By the way, nung po ako po ay nag-speak dito nung nakaraan, actually, kasama rin po dyan sa verse na yan yung aking pinaka-main verse. And nung nakaraan, isa rin to sa naging verse din ng ating pastor. Kasi napakaganda kasi ng verse na to. Pero, kukuha tayo ng ilan po dyan na pag-uusapan po natin ngayon. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo, mga kapatid? At basahin po natin to ng sabay-sabay. Okay, medyo mahaba po to. Ilang verses po to at tapos manalangin po tayo. Ano po dito? Ayan. Okay, begin. For just Each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ we though many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts. Yep. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give us encouragement. If it's giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Let's pray. Lord God, muli po maraming salamat muli sa pagkakataong ito na kami po ay makapakinig ng iyong salita at salamat po sa opportunity to share your word, Panginoon, sa aking mga kapatid. Lord, I pray, bless this day. Bless po ang bawat isa. Open, Lord God, our hearts, Panginoon, our mind, our ears, Panginoon, and we are ready, Lord God, to listen, Panginoon, i-absorb, Lord God, lahat po ng
nais mong sabihin, Lord God, sa oras po na ito. Muli po, maraming salamat po dahil binibigyan niyo po kami, Lord God, patuloy ng passion to serve you, Panginoon, and that is for your glory, Panginoon. Muli po, maraming salamat po at mga dalangin sa tanging pangalan ni Jesus ang natin magsabi ng Amen. Amen. Sige po, upo na po tayong lahat. So mga kapatid, so our purpose in life is to give glory to God. Amen? And the passion we have in our hearts push us to serve wholeheartedly. Ito po yung isa sa mga topic ko po noong nakaraan, ng last message ko. At sa ating pagkasama-sama sa paglilingkod sa ating church. Okay? So lahat po ito yung magagawa natin dahil mahal po natin ang Panginoon at alam po natin yung purpose natin kung bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon, and that is to give God the glory. Amen po ba? And because nandun po yung passion sa puso natin. So, halimbawa, mayroong isang kapatid na nagtanong sa'yo, bakit ka naglilingkod sa church? Tanongin nyo nga po yung katabi ninyo. Bakit ka nagsisimba o bakit ka naglilingkod sa church? Anong sagot? Okay. So maybe sabihin ng iba, kasi may schedule kasi ako kasi as leader eh. Ako kasi presider eh. Ako kasi ang mag-operate ng operate dito, no? Sound system, yeah, di ba? Kaya kailangan dito ako. Or sabihin naman ng iba, kasi matagal na akong volunteer eh. Parang ito na yung aking devotion sa Panginoon na pumunta doon sa church dahil ako ay nagbo-volunteer. Okay? So, maganda rin nabanggit ni Sister Nina dahil mahal niya si Lord. Right? So, tama naman po lahat ng yan mga kapatid, pero kung gusto po talaga nating magtagal sa ministeryo, dapat nandoon po yung ating passion. Amen? Amen. Sabihin nyo nga po, passion. Passion. Passion to serve, mga kapatid, ay hindi lamang po ito isang trabaho. It is not a duty. Ito po ay ating tugon sa pag-ibig po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So ang passion po ay hindi lamang po itong emotion, kundi ito ay motivation rooted in love. Sabi nga po sa Romans 12:11, di ba? Yung gusto ko lang i-remind yung muli sabihin yung ating pong verse last Sunday. Sabi po ni Pijaw sa Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Maganda sa Tagalog. Sa Tagalog sabi, huwag kayong maging tamad. Sakit, no? Masakit pala. Dapat ko Tagalog eh. No? Maging masigasig kayo. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kaya naman kahit mula Abu Dhabi. Pero nag-enjoy din ako sa biyahe kahit malayo. Masarap namang maganda bumiyahe. So ang apoy po mga kapatid ng paglilingkod sometimes nawawala or namamatay o nangihina. Tama. Tama. Yeah. Pero ang Diyos mga kapatid ay laging handang magsinding muli ng apoy na nasa puso po natin. Amen? Okay, kaya po ngayong araw mga kapatid, pag-uusapan po natin ang 4 na katotohanan tungkol sa passion to serve. Alright? So ngayong araw po, pag-aaralan po natin yung pong ating mga verses na nabanggit po kanina, kung paano po natin mapapanatiling buhay ang ating passion to serve sa pamamagitan po ng unity, ng grace, diversity, and faithfulness. So yung pag-uusapan natin yung 4 na yan. United to serve, gifted to serve, different but serving. Yeah. Nakakaiba-iba man tayo, pero sabay-sabay tayo, para-para tayo nag-serve kay God. And faithful to serve. Alright. Are you ready mga kapatid? Amen. So 4 lang po ito mga kapatid at mabilis lang po ito. Anong oras ba? Yeah, mga 5:30, tapos to. Okay, so una mga kapatid, united to serve. We have to work together, mga kapatid. Sabi po sa ating binasa kanina, from verses 4 to 5, okay, for just as each of us has one body with many members. Alright? So sabi po sa unang point ko, one body, okay? Meron tayong unity sa ating Panginoon. So si Pablo po mga kapatid, kung ating babasahin yan, o sa bahay, pwede nyo pong basahin po yung mga supporting verses po na nilagay ko dyan. So si Pablo po ay laging gumagamit ng mga image o mga imahe ng katawan. Okay? Sa book of Romans, so pong si Apostle Paul, kinompare niya ang church sa isang katawan or sa human body. Dahil ito po yung pinaka-the best na illustration para ipakita ang functions ng isang church.
So ang point po ni Apostle Paul dito, si Jesus Christ ang head at tayo ang kanyang katawan or body. Ibig sabihin, iisa ang direksyon, iisa ang pinagmulan ng buhay, at iisa ang layunin. Right? Sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 12, nakalagay po dyan yung ating reference. Sabi doon, we were all baptized by one Spirit to form one body. So hindi po tayo pinagsasama-sama ng isang grupo or ng programa o ng emosyon, kundi tayo po ay pinag-isa ng banal na Spirito. Amen? Kasi kung wala po yung banal na Spirito, para tayo isang organization lang or tawag sa ganon, LGU or parang ganon lang, okay? Or para tayo isang company, parang ganon. Kaya ba tayo po ay pinag-isa ng banal na Spirito? So bawat sistema po ng ating katawan ay nagtatrabaho independently and also work together in order for our body to function properly. Yan. So panakita po dito ni Paul ang isang napakagandang halimbawa na magkakaiba man po tayo, pero tayo ay nagkakaisa sa isang layunin. Tama. Yeah. So for us po mga kapatid, para magawa po natin yung specific na gawain sa church, we as member of this church must work together. Sabihin nyo nga po, must work together. Okay. Imagine mga kapatid, no, if sa body of Christ magkaroon ng isang problema, it will affect the functions of the whole body of Christ. Amen? So kailangan meron po tayong unity. Sabihin nyo nga po, unity. And we are so blessed dahil dito lang po sa Alcaima ay meron tayong pagkakaisa. Tama? Yeah. Okay. May kasabihan nga tayo, di ba? Sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So every part of Christ's body is needful, useful, and important. And pangalawa po dyan, different parts o diversity with purpose. Sabi po doon sa Romans verse 5 sa ating pong teksto, actually pagpaikot-ikot po tayo doon sa binasa po natin kanina. Sabi doon, so in Christ, we, though many, at marami tayo, we are formed one body. At bawat member belongs to all the others. So ang ating daw pong katawan ay binubuo ng iba't ibang mga components. But they all work together. Nag-gets nyo ba mga kapatid yung point? Sino po hindi nakaka-gets? Taas ang kamay. Yeah, alright. Para si Andy nga to, hindi nag-gets. Tumatawa to sila. Okay, so ito po, tingnan natin mga kapatid to. Okay, ito, kailangan magising po tayo dito. Ito ay fill in the blanks, alright? So, bigyan natin ng example. Sa pagkain, for example. Okay, sa pagkain, we blank the delicious food. Ano po yung part ng ating dyan? Senses or part ng katawan. We smell the delicious food coming from the kitchen. Dami mo, ang bango. So tayo ay nagutom. Okay? We walk with our hands. We walk with our feet to the kitchen. Sarap ng pagkain doon. Naamay ko. Sarap. Ano ba masarap na pagkain? Adobo. Yeah? Sinigang. Kare-kare. Ooh. So we use our hands to gather the desired portion of food. Kukunin mo. Then use our fingers to hold the utensils and gagamitin mo yung arms mo to move the food to your mouth that has that has teeth to chew the food and what? Taste buds to taste the food. Nakukuha niyo po ba mga kapatid? So ganyan po ang cooperation ng bawat system po natin sa ating katawan. So same din po sa body of Christ. Iba-iba man po tayo ng ministry, but all of us are working together to accomplish one specific goal. Ano po yung goal natin? Kumain. Joke lang. Ano yung goal natin? To glorify God. Amen po ba? Did you get my point? Bawat bahagi ng katawan ay may silbi at purpose at lahat ng bahagi po ay nagkakaisa at nagtutulong-tulong para sa ikabubuti ng ating katawan. Kaya ikaw kapatid, ikaw ay isang Kristiyano, you are part of the body of Christ. And if you are part of the body of Christ, there is a place of service or ministry for you. And service or ministry must be a priority. So ano pong application po natin sa point na ito?
So magtrabaho na magkakasama at walang kompetisyon. Meron bang kado dito? Wala naman. Ano? We are so blessed na walang ganyan. Dahil tayo po ay nagtatrabaho ng sama-sama, walang competition. Okay? Iba-iba man tayo ng functions, baka pinagsama-sama yan. Kagaya ng anniversary natin, di ba? Kanya-kanya tayo ng trabaho. Yung nga lang, minsan yung iba nagkakadoble ng trabaho kasi kulang sa manpower. Pero after that, nagiging maganda ang kinalabasan, di ba? Dahil tulong-tulong tayo. So pahalagahan ang bawat miyembro because everyone is important. And unity invites the blessing of God. Ano sabi sa Psalm 133? Hindi ko pala nailagay dyan. Sabi doon, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Ganda, ano po? Nung verse. Pangalawa mga kapatid, ano po yung pangalawa? Gifted to serve or using God's grace. So alam niyo po mga kapatid, kapag po tayo ay nagpapagamit sa ating Panginoon, na ginagamit po natin yung ating mga abilities, kung ano po yung meron tayo, I know for sure we can accomplish something. Kahit na iniisip po natin na hindi natin kaya, because the power of God will help us to accomplish our ministry na ibinigay po sa inyo ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, tanongin niyo po inyong sarili, ano ba ang meron ako na pwede kong maipagamit sa church? Yeah, dahil ngayon ang buwan na to ay passion to serve. So, tinuturo sa akin ni God kung ano yung pwede kong gawing service for the church and for the Lord. Because serving the church is serving God also. So, ang abilidad na ibinigay po sa atin ng Diyos na yan ay gamitin po natin para pagsilbihan natin ng iba. Sabi nga po sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift. Sabi dito, whatever gift you have received to serve others as faithful stewards. Ang tanong mga kapatid, are you a faithful steward of God's grace in its various forms? May basahin niyo po yan sa 1 Peter 4:10. Napakaganda po ng verse na yan. So sa ating pong mga preparations, are we a good or a faithful steward? Even sa mga talento o sa skill na meron po tayo, are we a faithful steward? Tayo po ba ay nag-aaral ng mga line-up ng songs ahead of time? Tayo ba ay sumisipra ng maayos? O sa ating mga singers, ano ang ginagawa niyo preparation to develop? Magaganda naman ang mga boss niyo mga kapatid, no? Yung mas ma-develop pa yung boss niyo na kapag actually sa YouTube, madaming madaming mga lessons diyan na pwede niyo gamitin. Mag-warm up kayo, mag-vocalization kayo. Malaking tulong yan kapatid. Even in our sa aming pagtuturo, ginagawa namin yung mga vocalization na yan. Alright. O doon sa iba, though wala ko yung piano or guitar sa bahay, so you can use, marami namang tools ang pwedeng gamitin para kayo ay ma-develop. Alright? O sa pagtugtog. Kung nahihirapan kayo, kaya our goal, nag-usapan na po namin, magkaroon po ng dito, hindi lang po dito sa Ras Al Khaimah, even in our other churches po ng IRM, ay magkaroon po ng mga lamb workshop or mga worship symposium, magagather ang lahat ng mga lamb. Diba? Napakaganda na, no? So yan po ay pinaghahandaan na po ng district ng UAE. So hintayin nyo lang po yung announcement for that. Okay? So, di ba pala ako nagsisimula ito sa point ko, no? Introduction pa lang pala yun ng second point, okay? So, sabi sa una, our gifts by grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay kanyang binigyan ng iba't ibang mga kaloob para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi po sa binasa natin, sa verse 6 ng Romans pa rin, we have different gifts according to the grace given to each of us. And sabi po rin sa Romans 12 verse 3, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, accordance with the faith that has distributed to each of you. Kung nagagawa mo mga kapatid ang paglilingkod sa Panginoon, ang buong husay, yan po ay hindi dahil sa inyong sarili, kundi yan po ay dahil sa biyaya na ibinigay po sa inyo ng Panginoon. Amen po ba?
Kahit anong galing ninyo, pag kayo binigyan ni God ng sama ng lasa o sama ng pakaramdam, talagang manghihina kayo at talagang nandoon yung mahihirapan kayong gawin kung ano yung trabaho na kailangan yung gawin sa church o yung duty ninyo. Kaya we are so grateful and thankful to God dahil tayo binibigyan niya ng kalakasan, physical. Amen po ba? Amen. Or minsan naman, pag masama pakaramdam ninyo, parang feeling nyo, parang pag Sunday, kahit masama pakaramdam ko, ang sarap pa rin mag-serve. Why? It's not because of you, but it's because of God's grace na patuloy niya binibigay sa inyo. Amen po ba? Amen. He is the one who works in and through you. So na-realize po dito ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 10, sabi na doon but by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. Okay? On the contrary, I worked harder than any of them. Okay? Though it was not I, but the grace of God that is with me. So, kung ano man po ang kalagayan ko ngayon, kung ano po ang kalagayan mo ngayon, yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon at wala po tayong pwede ipagyabang. Amen po ba? Kaya pag nagsabi, Brad, ang galing mo naman galing mo naman mag-drums, galing mo naman mag-keyboard, ang galing mo naman kumanta. Lagi niyo ibabalik sa Panginoon. Glory to God. Kung hindi dahil sa ating Panginoon, hindi ako matututo dito. Amen? Amen. And pangalawa, our gifts are for God's glory. Yeah, yun po ating pag-uusapan. So nilarawan po ni Paul dito ang iba't ibang klase ng spiritual gift na binigay ni God the moment na ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. So ang tanong mga kapatid, kailan niyo po tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior ng inyong buhay? Yung dati mahihiyain kayo, no? Yung nahihiya kayong makapag-usap, nahihiya kayong marap sa mga tao, or hindi nyo maggamit sa harapan ng maraming tao kung ano man yung meron kayo. Pero after nyo makilala si God, unti-unti na-develop yung inyong skills, na-develop yung inyong talent, at ngayon ay active kayo na nagsiserve kay God. Meron ba mga ganon? Wala. Meron. So maybe, still, dine-develop nyo pa yan, ini-improve nyo pa, maybe, alright? So, isipin mo, kuya, P.O., paano ba namin malalaman kung ano ba talaga ang gift sa amin ni God? What you need to do is to pray for it and discover it yourself. Yeah? Kaya napansinin nyo, ang sarap nyo pala magluto ng sopas. Oh, yan ang gift mo. Magluto ng sopas every Sunday. Oh. O kaya, ang gift mo ay, kasi ang gift mga kapatid ay minsan nami-misinterpret eh. Ang gift lamang ay pag-speak or pagtugtog o pagharap dito, no. Even yung mga pag-aayos na, or maybe kayo ay magaling, meron kayong green thumb o magaling kayo mag-ayos ng mga bulaklak, ng mga halaman. Tapos napasin nyo, parang hinihipo kayo ni God na parang mas maganda yata kung sa church dito meron man lang kahit isang rosas man lang dito, di ba? O kahit kung walang bulaklak, kahit dahon man lang, basta may halaman lang, di ba? Kung kayo ay kino-convict or kayo ay naisip nyo na parang maganda lagyan ng decoration dito kapag every Sunday tatatanggalin na lang pagkatapos. Yeah. So maybe meron kayong ganong gift sa mga ganong bagay, meron kayong ganong skill na pwede ipagamit sa Panginoon. So yung mga banners nga natin, pwede i-display dito, di ba? Para maganda, para pag naka-video, di ba? Church at church ang itsura dahil may mga banners, ang gandang tingnan. Tapos may mga halaman dito, di ba? Maganda nga siguro idea yun, no? Flower offering. Kasi dati sa Batangas may ganun kami. Flower offering. Kapag ako nakatoka, kukuha lang ako sa kapitbahay namin ng santan, gano'n. Tapos tusok na gano'n. Kasi maliit naman yung congregation namin dati. O, yun ang flower offering, wala kayong halaman sa bahay. Tsaka wala akong pera pambili ng rosas. Mga gano'n. Okay? So if you are able to sing, you are able to preach, you are able to teach, or play instrument, or be a leader, or be an encourager, or to serve in any capacity. So if you have any of these talents and skills, gamitin mo ito for the glory of God, because God, through His grace, gave you that ability. Kailangan nyo lang gawin is i-develop to at inyong i-discover. Right? Mamaya, harap kayo sa salamin. Parang may boses ako. Parang pwede na ako magpalista kay Chairman Orly. Di ba? Tapos tulungan kayo ni Orly. Ni Chairman Orly. Okay.
O kaya kay Pijaw. Pijaw, parang may talent akong, meron akong skill na mag-preside or pwede ako magpagamit. Di ba? O kayo pala, meron pala kayong gift na pagka-prophesy. Bukas na bukas. Mga ganun. Alright? So, ito po yan. Na-develop po yan, mga kapatid. So, it has been said that if you don't use your talent, you will lose it. Totoo po yan, mga kapatid. It's also true that if you abuse your talent, you may lose it. So, may iba, ang dami-daming talento, pero hindi naman nagagamit sa church. So, sayang na sayang. Napapagamit sa ibang mga bagay, pero hindi nagagamit sa paglilingkod. Kaya natutuwa ako sa mga dancers Pag nakikita ko silang sumasayaw, talagang napaka-graceful din ang sumayaw Talagang nakakatuwa tingnan, right? So salamat sa mga dancers dahil ginagamit yung inyong talento for the glory of God. Amen? Amen? Yeah. So si God ang bahala magbalik sa inyo yan. Although, ginagawa naman ninyo yan for the glory of God. But, in the future, for sure, God will bless you. Amen? So instead of doing it for God's glory, yun nga, yung iba ay hindi naman nagagamit ng tama. Kaya, it's about time, right, na gamitin nyo ito para sa ating Panginoon. Kasi kapatid na Seb, di ba? O, di ba? Dati mahihiyain yan. Ngayon, di ba? Laksan ng loob mag-preside. Baka one of these years, nag-i-speak na rin yan. Di ba? Kasi na-develop yan. So if you really love the Lord, dapat mahal mo rin po, mga kapatid, ang ating iglesia, ang ating church. Amen? And to show the love for the church, you will share your talents or your gifts sa bawat isa para una, ang church ay lumago, and pangalawa, lumago po tayo sa Panginoon. And kapag ginawa po natin yan, we are giving back the glory sa ating Panginoon. Amen po ba? So sa 1 Peter 4:10, sabi doon, based on the gift each one has received, use it to serve others as good managers of the varied grace of God. So sinasabi po ni Peter dito that we are to use that what we have been given from God to serve others also. So ano po yung application na makukuha po natin dyan? So discover your gift. Tuklasin mo ang iyong gift. Tanungin mo si Lord. Lord, ano po ang pwede ko may offer sa'yo? Ako na lang po ang hindi pa nagsiserve sa church. Lord, please, tulungan niyo po ako. Gusto ko mag-serve sa'yo. Di ba? At bibigyan ni God sa inyo yan. Paunlarin ito. Okay? Through practice and humility. Pag naman kayo gumaling na, huwag naman aakit sa ulo. Huwag naman sabihin, galing-galing ko. Huwag naman ganon. So, through practice and humility as you develop it. Then, pangatlo, ibigay ito pabalik sa Diyos. Gamitin niyo ito for the glory of God. Amen? Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? Yeah. Tutuloy po ba natin? Okay. So third point, mga kapatid, is different but serving. Evaluate each other. Alright? So we have different gifts. So hindi na po babasahin po yung verse po na yan. Dahil nabasa po na kanina yan. So we have different gifts. So meron po mga several talents or gifts that Paul mentions in these few verses do po sa ating nabasa kanina. So una, our differences are by design. So hindi po aksidente, mga kapatid, na tayo ay may pagkakaiba. Okay? Ang Diyos mismo ang nagtalaga kung sino ka, saan ka nilagay, at ano ang gagawin mo. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, si Kristo mismo ang nagbigay ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastol at guro upang ihanda ang bayan ng Diyos sa paglilingkod. Sa 1 Corinthians 12:18, sabi doon, ngunit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan sa gusto ng Diyos. Alagyan. Okay? So, ibig sabihin po, ang pagkakaiba ay nagpapakita po ng karunungan ng Diyos. Because also God loves variety. Right? Wala pong duplicated design sa kanyang plano. Kahit ngayon mga kambal Diba? Kahit sabihin mong ay napaka-identical or magkamukha, pero meron pa rin yung pagkakaiba. Ako nga triplets kami. Alam nyo ba yun? 3 kami. Sabi nanay ko, ako lang daw yung pinaka-pogi. So yun, wala tayong magagawa doon. Alright. Oy, baka maniwala kayo ha. Joke lang yun. Okay. So yun. So, dilawag ng Diyos na isa na mapunta sa langit yung dalawa kong kakambal.
So kaya ako lang po ang lumabas. Naalala ko, parang nag-aaway pa kami sa tiyan ng nanay ko eh. Parang nagkakatakang pa kami doon sa pusod eh. Ako lalabas, parang ganun. Alright. So mga kapatid, diba, imagine ninyo, kung lahat po tayo dito, magkakamukha. Diba? Imagine ninyo kung lahat tayo dito kamukha ko. Parang napaka-boring ng buhay. Wala lang kasaya-saya, di ba? Alright. Imagine niyo. So God loves variety. Kaya tayo ay talagang nilikha ng Diyos, okay? Na may magandang pagkakaiba-iba. So, pangalawa, comparison divides. Alam niyo ba 'yan? So 1 Corinthians chapter 12 verse 15 to 16, kung ang paa ay magsabi, ito po sabi ng Bible, binabasa ko lang. Kung ang paa ay magsabi, dahil hindi ako kamay, hindi ako bahagi ng katawan, hindi pa rin ibig sabihin na hindi siya bahagi ng katawan. So kapag po tayo mga kapatid ay nagkumpara, para mong sinasabing nagkamali ang Diyos sa paglikha sa iyo. Tama? Pero mga kapatid, ang Diyos po kailanman ay hindi nagkakamali. Ang role mo sa church, ang role mo sa buhay, eksakto nilikha para sa iyo. So every member of Christ's body has been gifted in some area. So lahat po tayo ay may special gift, mga kapatid, na galing sa Panginoon. I-discover mo lang po yan. Kailangan mo lang i-discover. Maybe nahihiya ka lang, or maybe hindi mo alam paano i-share, or ayaw mo talaga i-share ang gift na binigay sa iyo ni God. Ako po mga kapatid, personally, I thank God dahil ako po ay binigyan ni God ng gift sa pagtugtog. At sa paglikha ng mga awitin, na talaga every time ako ay lumikha ng awitin, talaga matuwa-tuwa naman talaga ako pag nadidinig ko na yung result noong nung tugtog. Kaya promotion na rin. Meron po akong account sa Spotify, Olan Alaga, kung gusto niyo po makinig ng mga tugtog ko. Meron po akong unang praise and worship album po doon, Joy Overflow. Yan, okay. Napakagandang song po noon. Ng album na yun. Nasa iTunes na rin po pala yun. Parang kahapon lang dumating, parang 1 week bago. Tapos yung lyrics ay sabi ay after 2 weeks pa bago mag-appear sa Spotify yung lyrics. And then, yeah. So lahat po ng social media music platforms, mapapakinggan niyo po yung song. And my heart is to share God's word sa mga tao. Although meron akong ilang mga love songs doon or mga ibang pero malilinis naman, wala namang mga bad words doon. And na-compose ko yung iba doon mga 30 years ago. Imagine yan, 30 years ago. 25 years. Alright. So, yeah. So, at masaya po ako pag ginagawa yon because yun yung passion na binigay sa akin ng Diyos. So, dati gusto ko rin mag-song lead. Pero hindi po ako binigyan ni God ng magandang boses, ng ganong talent. Kaya hahayaan ko na lang na si Sister Ninya, o kaya Sister Angie, or wala si Sister Jen. Nagawin po yun dahil sila po ay binigyan ni God ng ganong gift of singing. Ipapaubaya na sa kanila yun dahil yun ang gift nila. So may iba naman, binigyan ng maraming gifts. Magaling na umawit, magaling na tumugtog, magaling pa magsalita. Di wow. Di ba? Nandiyan pa din. Oo. Bisa napapaisip nga ako eh. Ako kasi ganda lalaki lang natin. Joke lang. Oy, joke lang ha. Baka maniwala kayo ha. Joke lang. Okay. So glory to God, and I thank God for them dahil ginagamit nila yon for the Lord. At ako po natutuwa dahil tayo po, although magkakaiba man po tayo ng skills, ng talent, pero pag tayo po ay nag-worship ng sabay-sabay, nagiging maayos po ang lahat, nagiging maganda ang lahat. Amen po ba? Amen. So hindi po tayo dapat maiinggit dahil magaling sa umawit, magaling tumugtog. Kahit ikaw kapatid ay nag-aayos lang ng mga silya, di ba? Sinong gagawa niyan? Dahil ibang gagawa niyan eh. O ikaw ang gagawa niya. O di ang ganda, marami nakakaupo, di ba? O kaya kasi mo, parang dumi-dumi naman carpet na to. Parang gusto kong brasin to ng manlang at linisin, walisin. Wala. Gamitin mo yan for the Lord. O kaya ikaw ay mahilig kang mag-selfie ng gano'n, mag-picture. Parang gusto kong maging photographer ng church. O di ba? Tapos i-forward nyo kay Brother JP. O di ba? So marami tayong pwedeng iambag sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Nandun po ba yung inyong passion to serve? Amen. Yeah. So mga kapatid,
ang simbahan po ay lumalago, hindi dahil sa isang tao lamang. Amen po ba? Kundi sa lahat ng gumagalaw. So kapag po tayo ay nagkakaisa sa pag-ibig, doon nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Sabi po ni Charles Swindoll, yeah, maybe po iba po sa inyo, kilala po ito si Charles Swindoll. Sabi po niya, the church is a place where imperfect people help each other become more like Christ. Pag po yan, napagsama-sama po natin, nagiging maayos po, nagiging perfect ang lahat. Dahil tayo po ay nagkakasama-sama together sa paglilingkod sa ating Panginoon. To aim, and our aim is to glorify God. Amen po ba? Amen. So ano pong aplikasyon po natin yan mga kapatid? Sabi po dito, itigil ang comparison at simula ang kooperasyon. Yan. Pahalagahan ang ginagawa ng iba. Magbigay ng encouragement at hindi criticism. Dapat ang bubukal sa inyong mga bibig ay punong-puno ng encouragement. Filled with God's Word. Para marami iba ang nalilift. Marami iba ang nahihikaya. Natutuwa ako dahil may mga nadadagdag sa ating praise team, nagpapagamit sa ating Panginoon. We have to do it mga kapatid because mahal po natin ang ating Panginoon. And lastly, at dito po tayo magtatapos, last is faithful to serve. Serving with love and zeal. Sabi po doon sa verse, natin po susundan ko po kunin ko po yung verse na sinare po sa atin ni Pijaw last week. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. And doon sa verse 9 to 13, ipaparaphrase ko na lang po doon. Sabi doon, maging tapat sa pag-ibig, huwag kayong mawala na sigla, kundi panatilihin ang apoy ng inyong espiritu sa paglilingkod sa Panginoon. First point is serve with love. So ito po mga kapatid na salitang sincere. Okay? Ito daw po ay galing sa salitang enipokritos. Ibig sabihin, walang pagkukunwari. Tunay na pag-ibig ang dapat ugat ng ating paglilingkod. Sabi sa 1 Corinthians 13:3, kung ibigay ko man ang lahat, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong pakinabang. And sa Colossians 3:23, sabi doon, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen? And last verse, Colossians chapter 3 verse 23, sabi doon, whatever we do, mga kapatid, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. So serve with all your heart. Mag-serve po tayo ng buong puso. Teach with everything you have. Encourage everyone you encounter. Give generously. Kumusta po ang inyong pagbibigay sa ating Panginoon? Yes, we all know na hindi lamang po yung ating skill and talent, even yung lamang po ng ating bulsa. Right? Dahil kaya po nagpa-function ang church natin, isa po dyan ay doon sa mga ibinabahagi po ng ating mga kapatid. Yeah. Because meron tayong mga binabayaran din. Diba? Meron tayong mga binabayaran, meron tayong mga kailangang maintenance. Right? At hindi po yan magagaling sa labas. O sabihin natin, God will provide. Yes, tama, God will provide. Tayo, yung ginagamit ni God to provide the needs of the church. Kaya give generously. Take the leadership responsibility seriously. Show compassion to all men. Iwasan na po natin mga kapatid, yung mga inggit, yung mga tampuhan, yung misunderstanding, misinterpretations. Show compassion sa bawat isa. So whatever your gift, give it all. And pangalawa, because love is our responsibility. Mahal po ba natin ang bawat isa mga kapatid? Sabi po sa Romans chapter 12, verses 9 to 10, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love. Malalim po yun mga kapatid. Be devoted. Kasi devoted, napakalalim na salita po, no? Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. So sinasabi po ni Paul dito, don't just pretend to love others. Hindi yung pagkaharap mo. Okay kayo. Hi, hello, kumusta ka na? Pero
Pero pagtalikod, ang dami ng mga chismis, ang dami ng hindi magandang mga sinasabi. Ang sabi sa verse, really love them. Don't just pretend to love others. Really love them. Love each other with genuine affection. Dapat hindi po pakitang tao yung pagmamahal. Amen? So if we are going to serve others, sabi sa Galatians chapter 5 verse 13, serve one another by love. Napakaganda ng verse, no? Galatians chapter 5 verse 13, serve one another by love. So kaya mo ginagawa ang ministry, hindi dahil napipilitan ka lang, kundi dahil mahal mo ang ginagawa mong paglilingkod. So kahit pigilan ka ng ibang tao, or even pigilan ka ng iyong closest loved ones, kung alam mo sa iyong sarili yung ginagawa mo na paglilingkod sa Panginoon, magpatuloy ka lang, kapatid. May problema ka sa pera, kaya di ka makapaglingkod, mag-serve ka lalo kay God at bahala na si God sa finances mo. Amen? May problema ka sa family mo, pinipigilan ka nila to serve God, kahit gusto mo na sila ikasama sa ministry. Dalhin mo in prayers. Because alam natin na ang prayer ay very powerful at dinidinig ng Diyos ang mga panalangin po natin. Lalo na when it comes to our family. At ipagkatiwala mo sila sa Panginoon at patuloy ka maglingkod sa Panginoon dahil alam natin na bahala na si God sa pamilya mo. Amen po ba? Dahil walang kalugihan, mga kapatid, sa paglingkod sa Panginoon. Ang Diyos na nakakaalam po ng puso natin ang sa magpapala sa iyo at magsasaayos ng lahat sa buhay mo. So what are the applications that we can get from this point? Maglingkod po tayo hindi dahil sa tao, mga kapatid, kundi maglingkod tayo dahil kay God. Because we love God. Amen? And patilihin po natin ang apoy at pagmamahalan sa pamamagitan po ng ating panalangin at fellowship. So maging tapat po tayo kahit walang papuri. Kahit hindi mo lang tayo nasabihan or even acknowledgement man lang sa ginagawa ninyo or you are not even recognized. Alam po natin na si God ang nakakita po ng puso po natin. So be faithful even without praise. Because love keeps you genuine, zeal keeps you glowing, and faithfulness keeps you going. So ano po ang ating conclusion? A church with a passion to serve. So Romans 12 reminds us that true service is a response of a transformed heart. So when your heart belongs to God, mga kapatid, your life becomes His instrument. Amen po ba? So summary, united to serve. We are one body in Christ. So gifted to serve, use God's grace. Different but serving. So we have to value each other and we have to be faithful to serve, but serve with love and zeal. So gusto ko magtapos sa isang verse. Sabi dito, Psalm 100 verse 2. Sabi dito, napakaganda po nito. Sabi, serve the Lord with gladness and come before Him with joyful songs. Tayo po natin